The Lord intends His people back to live upon simple fruits, vegetables, and grains, and God provided fruit in the natural state for our first parents. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon din po sa ating pong mga manonood. Maraming salamat po sa inyo pong pagtutok ngayon. Tawagin niyo na po ang inyo pong mga kapamilya, ang inyo pong mga kapatid, ang inyo pong mga kaibigan dahil sabay-sabay po nating buksan muli ang isang chapter na naman ng Kaalamang Pangkalusugan regarding po sa ating pong health. Kaya sa ating pong pasimula, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, maraming salamat po Ama sa lahat po ng pag-ibig. Dalangin po namin ang lahat po ng mga nakikinig, nanonood at lahat po ng mga sumusubaybay at makakapakinig, Panginoon. Mga bagong mga taga-subaybay, Panginoon, ng Kaalamang Pangkalusugan upang kami, Panginoon, ay sabay-sabay na sumunod sa 8 utos ng pangkalusugan. Salamat po ng marami, Ama, sa pagmamahal ng pamilya, kaibigan at sa programa po, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli po sa ating pong mga kaibigan, bumabati po kami sa inyo all over the world here in Kaalamang Pangkalusugan. Live na live po tayo dito po sa Antipolo mga kaibigan at nais po naming batiin ang ating pong mga kaibigan na nakikinig at nanonood dyan po sa GSA Channel 37. Gayon din po sa local channel natin sa Channel 45. At gayon din naman po ang ating pong mga kaibigan dyan sa Mindanao who are listening to 94.1 FM Hope Radio at gayon din sa AWR Salug Hope na team replay na nakikinig at binabalik-balikan ang ating pong programa tuwing Martes at Huwebes sa 105.2 FM. At gayon din naman po sa ating pong mga platforms, online platforms, katulad po ng Northern Luzon Philippine Union Mission na Facebook page. Gayon din po ang Hope Channel North Philippines. Lagi po tayong mag-abang at mag-subscribe na po kayo mga kaibigan dahil everyday mga kaibigan ay meron pong mga programa ang Hope Channel North Philippines para lamang po sa inyo. At gayon din naman, Dok, no, sa ating pong mga bagong mga manonood na ating pong mga tagapagtangkilik dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Kaya batiin muna natin ang ating pong mga online viewers na nag-subscribe na po sa ating pong Hope Channel North Philippines at gayon din po sa Northern Luzon Philippine Union Mission na mga online platforms po natin. Gayon din, binabati po natin ang ating pong mga kaibigan sa Tree of Life Cubao Church, ang Tana family, Torrendon family, ang Katimbang family, gayon din si Mami Aida and family. At gayon din naman po si Judilyn Jolata, sabi niya, watching from Kidapawan City. Happy Sabbath everyone. Gayon din si Monching Cruz, sabi niya, Doc Tami, naku Doc, parang kilala mo yata to. Sabi niya, I'm happy watching you here in Istanbul, Turkey. Naku Doc, baka kaibigan mo ito. Hello po kay Sir Monching Cruz. Ayan, tignan. Si Monching. Ayun, kilala pala kayo po. Ayan, ni Doc. Ayan, naalala na ni Doc. Ito naman, si Judith Bajo Banyes Lianes. Sa FB po siya nanonood ngayon. Sabi niya, Happy Sabbath everyone from New Dumagas, Tiboli, South Cotabato. Gayon din naman si Mahinay Dailin, hello po sa inyo. Gayon din si Glenda Orbe, praise God. Your food is your medicine and your medicine is your food, sabi ni Dr. Hippocrates. God bless po sa inyo. At gayon din naman from Santo Tomas, Batangas, sabi ni Lita Karingal Centenio, maraming salamat po sa inyong programa. Gayon din po, si Ma'am Yulita Humwad anong pangalan ng school na ito? Nakalimutan ko. Yan, yung PACES po natin. Ayan, yung elementary school natin sa Pasay City Elementary School. Watching din ako from the start, yes, from the very beginning. Maraming salamat po, ma'am. Gayon din si Joji Katimbang, watching from Bicol. Baka kamag-anak ni brother or ni Joji Katimbang, yung ating pong mga kaibigan dyan sa Tree of Life, yan sa Cubao. Gayon din naman po, ito Dok, alam mo Dok, gusto muna nating pasalamatan at lalong-lalo na yung ating pong mga kaibigan na sumagot, bibigyan natin ng panahon yung mga sumagot ng kanilang yung katanungan natin nung last nating episode kasi ang tanong po namin dito ay tungkol po sa durian. Bakit po kaya matulis ang balat ng durian? Kaya alam mo Dok, ito simulan muna natin sa atin pong mga manonood kasi alam niyo po mga kaibigan, napakaganda po ng ating pong pinag-usapan at ang katanungan namin last week sa atin pong mga kaibigan ay tungkol po sa durian, tungkol po sa langka, tungkol po sa mga matitinik na mga pagkain. Bakit po kaya ang kanila pong covering o yung pinakabalat ay nakakatinik or matusok, di ba Dok? Kaya ito, simulan muna nating basahin ang sagot ng ating ilang mga kaibigan na nagpadala po ng kanila pong mga kasagutan. Sabi ni Johnson Gatdula Arveso, sabi niya, bakit matulis ang balat ng durian? Sabi niya, una,
proteksyon sa hayop para hindi siya madaling kainin ng mga hayop habang nasa puno pa. At ang tinik ay parang natural armor o pananggalang. Aba, ang ganda nung sagot, Dok. Ito pa, proteksyon kapag nahulog. Oo nga naman. Kapag hinug na, kusa siyang nalalaglag. Yung matinik na balat ay parang shock absorber para hindi madurog ang laman sa loob. Totoo, Dok, di ba? Ang ganda nung ano nila yung paliwanag. Kasi fragile, Dok, yung durian natin, di ba? Napakalambot niya. Ito pa, Dok, for defense. Parang self-defense ng prutas daw yung kanyang covering. Yung matulis na balat ay paraan niya para mabuhay at hindi basta-basta makuha ang bunga. Naku, talagang maingat na maingat, no? Ang ganda, Dok, ng pagkakagawa ng ating Kaya yung Panginoon. mga monk, kasi nag-aaral ako ng konting tai chi, pinagtitigas talaga itong mga Yung katawan oo. para tinutusok nga ng karayom, nababali yung karayom eh. So yun ang purpose ng muscle. Kaya kita mo, pagka may katulad na lang ni Pacquiao, di ba, pinapalo yung katawan niya. Kasi pag nasanay ka doon, tumigas na, yung mga pain, baliwala eh. Kayang-kaya mo i-tolerate eh. So, yun yung mga protection na kung tawagin. For example, bolt. Bakit ang bolt, hindi mo kayang basta na lang na sirain? Kasi ang nilalagay ron, yung mga valuable o yung tinatawag na mga napaka-importante o mahalagang bagay. Either pera o alahas. So, kung pag-aaralan natin yung laman ng durian at laman ng langka, pumunta kayo sa internet, makikita ninyo na napakataas ng nutrients. Totoo, Dok, di ba? Napakataas ng material na binibigay sa tao. Kaya, ganun din naman yung mga lalaking may guts. Swerte yung mga misis niyan. Kasi talagang kayang lumaban eh. Oo nga, ayan. Grabe ang kalusugan, no? Hindi lang po sa health ang pinag-uusapan natin as a whole, yung whole being ng isang tao. Magsimula na kayong maghanap ng mga ganung pagkain. Katulad kunyari ng durian. Aba, napakasustansya yung vitamina yan. Totoo din, di ba, Dok? Kaya bless yung mga taga Mindanao. Langka. Lagi naman tayo may langka eh. At sobrang sarap pa. Totoo, Dok, di ba? Ayan, sa atin po mga manonood. Kaya ito pa, ituloy po natin. Ang isa pang dahilan daw, sabi ni Brother Johnson Gatdula, sabi niya, natural evolution. Ano kaya ito? Sabi niya, isa itong survival trait. Yung matitinik na prutas ay mas may chance mabuhay sa wild kasi hindi basta pinapakialaman. Aba, talagang iniingatan talaga, Dok. Ito naman, sabi naman ni Brother Ramil Bengil, sabi niya, para hindi makain ng hayop po, kaya maraming tinik. Totoo din naman, di ba? Ito pa, sabi ni Pon Japs, proteksyon nila laban sa hayop at tao, proteksyon din sa hamog. Aba, talaga nga naman. Ito naman, sabi naman ni JM Carion TV sa ating pong YouTube channel, kaya po merong matulis na balat ang durian at langka dahil nagsisilbi itong armor o proteksyon laban sa mga peste at hayop na posible na kumakain ito. At gayon din naman, sabi ni Daniel Lipasan, defense para sa mga insekto. Totoo, Dok, di ba? Yeah. Kasi matamis, tapos talagang full of essential fats din siya. Kaya talagang nakakatuwa talaga itong durian na ito. Kaya ito pa, nakakatuwang isipin, Dok, na talagang yung ating pong mga kaibigan ay nagme-message talaga sila at nagsasabi talaga sila na ano ba yung dahilan. Talagang napaka-active ng ating pong mga viewers dito sa Kaalaman Pangkalusugan. Kaya kung kayo po ay may katanungan, meron po kayong dagdag o mga susog sa ating pong pinag-uusapan regarding po dito, ay mag-message lamang po kayo, especially sa ating pong mga nasa radyo ngayon na nakikinig, 0917-572-4601, 0917-572-4601. O kaya mag-message po kayo dyan po sa atin pong Facebook page or yung dun po sa atin pong YouTube channel po para po kayo po ay yung mga komento nyo po ay atin pong mabasa at maibahagi po dito lamang live na live sa Kaalamang Pangkalusugan. Ito, Dok, alam mo, gusto lang din natin na bigyan ng paliwanag, Dok, kasi may mga nagtatanong, Dok, na kung okay lang daw ba yung durian. Simulan na natin, Dok, itong medyo may katanungan tayo dito regarding sa durian. Kasi sabi dito ni Hernan Abaring, sabi niya, Happy Sabbath, Doc Tam and Ma'am Gladens. Okay lang ba ang durian sa GERD? Ayan, yung ating acid reflux natin, Dok. Kasi alam mo, Dok, di ba pinag-usapan natin na masustansya itong durian. Pero may hangganan din kasi nabanggit natin ng mga siyempre, sa pag-aaral. lahat naman ng sobra, hindi rin maganda eh. Yes, nakakasama Siyempre, din. inviting talaga yung lasa niya. Pero ang point dito, kailangan alam mo rin yung right amount.
Totoo, Dok. At saka lalo na, Dok, kasi yung durian natin, Dok, di ba, mataas siya sa fat at saka sa sugar. Kaya kapag yung meron tayong mataas yung blood pressure natin or diabetic tayo, mga kaibigan, kailangan po natin bawasan yung consumption or yung pagkain po natin ito. Kasi ang nangyayari, natitrigger nito yung acid reflux. Nagkakaroon ng backflow, yun po yung problema natin sa GERD. And also, yung esophagus natin, yung pinakadaluyan ng atin pong kinakain, na nagkukos po ng heartburn. Yung akala natin parang akala natin aatakihin tayo sa puso kasi mahapde. Pero ano lang po yun po yung heartburn na tinatawag. Pero ako yung dalawang bilog. Kayang-kaya ko yun eh. Aba, oo nga, Dok. Yung dalawang piraso Yes, na. kasi pag hinati mo yun, Dok, di ba? Tig-dalawa yung sides niya. Pero yung buo, medyo iba eh. Busog Oo nga, talaga. totoo, Dok. Kasi yung isang kalahati nga lang, talagang busog ka na, Dok, di ba? Ayan, sa atin pong mga manonood. Kaya ito po, hinay-hinay po tayo at kailangan po natin ng close monitoring, especially po sa atin pong blood pressure at gayon din po sa atin pong diabetes or yung blood sugar po natin. Kaya ayan, maraming salamat po, Brother Hernan, sa inyo pong katanungan. Nawa po nakatulong po kami sa inyo. At ito pa, Dok, alam mo ba, Dok, meron din tayong pinag-usapan tungkol sa atin pong pinakahari ng mga prutas. Basahin natin kasi alam mo, Dok, nung binabasa ko talaga to kasi sa atin pong mga manonood, napakaganda pong pagnilay-nilayan na malaman po ang inyo pong mga kasagutan dito lamang po sa Kaalamang Pangkalusugan. Kaya ito po, sabi ng ating ibang mga kaibigan at taga-subaybay, ang king of the fruits po, mga kaibigan, ay, sabi ni Sil Manuel, guyabano. Ang sabi naman ni Jafet Ferrer Amador, papaya. Sabi naman ni Eva Marie Casuco Tumarlas, coconut o yung atin pong buko. Sabi naman ni Edna Peralta, saging. Gayon naman sabi, at humabol pa ulit, sabi ni Edna Peralta, may isa pa siyang sagot, kalamansi. At gayon sabi naman ni Margie Espiritu, papaya. Sabi naman ni Jenny Rose Lopez, dragon fruit. Aba naman. Talaga, ito naman si Joshua Tanasan Sharot, sabi niya, saging. At sabi naman ni Reynald Torreres Bansiloy, sabi niya, papaya kasi anti-cancer. O, di ba? Sa atin po mga manonood, ang huhusga, Dok, ano ba yung hari ng mga prutas natin? Ito ang nag-iisang pampaganda ng balat. Abay, maganda yung pag-usapan natin talaga yan. Yes, at yun ang papaya. Ayan, sa atin po mga manonood, yan po ang hari ng atin pong mga prutas. Kasi talagang Ngayon ang all tanong, year round. bakit siya ay hari ng prutas? Oo nga, Dok, di ba? Bakit nga ba, Dok, di ba, sa atin pong mga manonood? Kasi alam niyo po, ang papaya, may it be yung pang tinolang tinolang... Yung hilaw. Yes, yung hilaw, di ba, Dok? Yung hilaw na May papaya. antibacterial properties siya, antiparasital. Totoo. Yeah. Tapos, kapag naman yung hinog na siya, maganda naman sa ating digestion kasi fiber siya. Tapos, Mataas maganda din yung sa balat. niya, yung digestive aid niya. Yes, mataas ang fiber content Ang maganda rin, niya. napakataas ng antioxidant ng papaya. Yes, ayan, kaya nabanggit tama yung sinabi kanina ni Brother Kaya tinawag na Raynor. anti-cancer ito kasi dilaw eh. Katulad ng carrots, anti-cancer yan, mataas ang vitamin A niyan. Ang papaya meron din nun. Ayun, di ba, Do? Kaya talagang hari Ngayon talaga ang ng tanong, mga prutas. Kung merong good papaya at may bad papaya, Naku, oo nga. Ayan mga kaibigan, ang isang katanungan, tanungin natin si Doc. Doc, ano ba yung good papaya at bad papaya? alam mo ba na talaga naman si Satan gumagawa ng counterfeit yan eh. Kaya merong nauso ngayon yung GMO na papaya. Oh, grabe, Doc, di ba? Balita ko yung Sinta Solo, ano yan eh, GMO. GMO eh. Kaya But kailangan. anyway, we are not just trying to make some sort of negative, what you call it, comment. But we are here to just to inform our people, especially kababayan, to be very careful because we are now living in the, what you call it, modern world. That people never even realize that if we are not gonna learn something about this kind of thing, we might be affected by just thinking that we are getting the right one. But in reality, when we are not eating what you call it natural way or natural material tendency, we develop disease. Pag sinabing genetically modified organism, highly damaging. Totoo, Doc, di ba? Kasi hindi yun I normal prefer to na just eat what you call it original organic papaya katulad ng Red Lady. Amen, di ba? Yung red lady natin, kaya sa atin po mga manonood. Don't compromise. Ba't natin pabaguhin, papakailaman pa? Yari na yun eh. Ba't ginagawa natin genetic? Ba't kailangan nating alter? Ba't kailangan nating recombine yung recombinant DNA technology? Totoo, Doc. Just for the sake of what you call it, preventing or something that they are not gonna be affected with the, what you call it, yung anti-ano ngayon, yung Ano tawag dito? Yung anti-ano ngayon? kapag Hindi ba pag ini-sprayan, para hindi pasukin ng
pesticide. ng mga peste. Yung pesticides natin. Eh yun, kasi pag GMO, hindi talaga nilalapitan eh. Takot yung mga peste sa GMO eh. Totoo do, kaya maganda Pero ang siya. tanong ka rito, bakit yung mga peste ayaw lumapit dun sa GMO na prutas? Kasi ang ganda ng paliwanag kanina sa Samantalang tayong durian. tao naman, hindi natin nare-recognize kung ano yung Akala natin, basta maganda, yun yung magandang klase. tulad ng kamatis. Di ba merong mga makakapalang balat? Totoo do, Magtataka yung ka, malalaki. 2 linggo na. Sariwa pa rin. Samantalang yung mga organic ilang araw lang yan. Manipis kasi balat. Totoo do. Talagang nagiging overripe. So be careful. Totoo do. Kasi I've been searching that for so many years already. During 90s, naituturo ko na itong genetically modified food na ito. At ito naman well known na. Kahit sa Amerika, nilalagay na nila kung GMO o non-GMO. Yes, at nakalagay doon kung organic talaga, di ba? Sa Kaya ating kung pong bibili mga kayo ng kanin po. fruits, vegetables, make it sure non-GMO. Amen. Ayan, sa Paano atin pong malalaman ng GMO? Ayan, oo nga. Yung Paano sobrang mabulok? lalaki, katulad ng talong. Tsaka yung matagal mabulok. Yeah. Di ba, Dok? O kamatis, yung sobrang kapal ng balat. Yes, at saka yung malalaki din, di ba, pag minsan, Dok, ayan, totoo yun, yung makapal, lalo na yung makapal yung balat. Kaya ito sa ating pong mga manonood, Kasi alam niyo po, napag-usapan natin yung king of the fruit eh. Eh siyempre, kung king nga yan, lagi na may panabla si Satan eh. yes, di ba? Lagi na may pangontra eh. Totoo, Dok. Pero kung tatanungin mo ako, pwedeng gawin naman natin na kung king of the fruit itong papaya, pwede ko naman sabihin yung queen. Ayun, o sige, ano yung May queen? king may queen. Oo, Yan ang ating susunod. ayan, yung susunod Gusto natin. natin silang ma-challenge, hanapin nila Oo. kung ano yung queen of the fruit. Totoo din, di ba, sa atin po mga manonood. Kaya kung alam nyo na po, standby lang po kayo dyan. At tayo po ay aabangan nyo po yan sa next episode po namin. At Babalitaan kung sino yung po, makahula sasabihin- ng Ayun. queen of the fruit, libre. Meron siyang counsels on diet and food sa atin pong mga manonood. Ayan. Ano ba yung queen of the fruits? Kasi papaya ang king of the fruits. So makaka-receive po kayo. Katulad At po yung sa bukod sa durian queen natin. of the fruit, merong, hindi ba sa kaharian, may hari, may reyna, Oho. at may prinsipe. Aba, may prinsesa ba, Dok? Meron din. Aba, parang alam ko na yung prinsesa. Ang tanong, alamin natin kung ano yung prinsesa ng prutas. Ayun, sige Dok, isa-isahin po natin yan sa ating pong mga manonood. Kaya kung kayo po ay may katanungan, ay magpa-flash po sa inyo pong screen, dito po sa ilalim ng screen natin, yung ating pong numero na 0917 5724601 0917 5724601 para po doon sa atin pong nakikinig sa atin pong radyo. At gayon din po ang ating pong mga kaibigan. Alam niyo po, binigyan po natin ng panahon na sagutin at banggitin yung mga komento ninyo nitong mga nakalipas po natin na mga live sa ating pong mga manonood. Kasi alam niyo po, iba po talaga yung nangyari dito sa atin sa Pilipinas. Kasi grabe Dok ang bagyo at ang dami nating mga nasalanta, mga naapektuhan ng mga kababayan dito po sa Pilipinas. So we are really grateful na hindi lang po yung government natin but also the private sectors also extended a hand or their hand sa kanila pong sa ating pong mga kababayan dito po sa Pilipinas. And of course, we are so thankful din po sa ating pong mga kababayan na nagdadasal po sa ating pong mga kapwa Pilipino upang ang bawat isa po sa atin ay maging ligtas lalo na sa mga kalamidad na katulad Naalala ko nito. nung during 90s, nung tinatapik ito ni Vice President Al Gore, na during the time, siyempre, may higit 30 taon na rin naman. Ay binabanggit nga yung global warming na magkakaroon ng malaking baha. So ang tanong nga natin ngayon, dahil nakakaranas ang buong mundo ng ganitong uri ng trahedya, na yung mga nakatira doon sa mababang lugar, ay talagang hindi sila makakaiwas tungkol dito sa ganitong uri ng kalamidad. Kaya kung tatanungin naman ako sa natural way, siguro maglikat-likat na. Umanap sila ng lugar na medyo high elevated area. Yes, totoo. Kasi hindi natin po pwedeng labanan ng nangyayari sa mundo. Lalo na yung kanilang nakita na yung electromagnetic shield na pinaka-filtration system ng Earth ay talagang sira na. Kaya nga may prediction sila, yung tinatawag na astronomers, sina Jennifer Milan ng Great Britain, ay napag-aralan nila na talagang tuloy-tuloy itong pag-init ng araw. Ito naman yung prediction or whatsoever na talagang matutunaw ang maraming yelo. May Hindi, ibig sabihin, pag natunaw yung yelo, talagang tataas ang elevation ng tubig. Yes, totoo Dok, di ba? Kaya sabi ko sa sarili ko, masyado akong nervyoso eh.
gusto ko yung siguradong advance ako pagdating dun sa tinatawag na prevention. Kasi ang natural medicine mainly actually, hindi naman para ma-promote ka ng kung ano pa man eh. Ang number one ng natural medicine ay tinatawag na prevention. Huwag mo nang intayin magkasakit ka. For example, binanggit ng ating propetisa na sa mga huling araw ay sabi, the liability to take disease is increased tenfold by meat eating. Kung a-applyan natin ang natural medicine ito, na alam mo na 10 beses ang antas ng pagtaas ng karamdaman sa pagkain ng animal material, kung ating titingnan ng natural way, tuturuan natin ang tao na umiwas na rito. Hahanap tayo ng kapalit. For example, hindi ba ang katawan natin ay majority o binubuo ng katawan ay protein? Na ang tanging material lang naman ay iniisip natin na makukuha sa animal material ay protein. Hahanap tayo ng pagkain na matataas ang protein. Na napatunayan naman ng science na itong lentils, beans at itong tinatawag na tofu at itong green vegetables ay so much sa protein. Kaya kung marunong tayo sa natural medicine, papalitan natin ng mabuting protein. Amen. Ayan, Kaya kung tayo nandiyan sa mababang lugar, binabaha tayo, lilipat naman tayo, papalitan natin ng mataas na lugar. Yes. Kaya nga sabi nga, tayo na sa antipono. Salamat, Dok. Ayan, ito naman sa atin po Kasi mga mataas itong lugar natin eh. Totoo, Dok. Kahit sabihin mo, bumaha pa dyan sa kamay nilaan, itong lugar namin talaga, masasabi ko number 1. Mataas. Ayan, sa atin po mga manonood. Malamig na, wala pang baha. Ayun, okay. Ayan po, alam niyo, Ang negative problema lang ion dito, talaga. binabaha din kami dito. Alam mo kung ano? Ano? Lalo na pag umuulan. Bakit, Dok? Negative ion. Ayun naman, talaga negative ion talaga ang atin pong pure Ano yung negative air. ion, Gladden? Ayan, yung negative ion, Dok, yun yung makukuha natin sa ating pong hangin na talagang kapag kunyari Anong yung epekto pollutants. nito sa katawan ng tao? Ayan, alam niyo po, Babahain ka ng kalusugan. Amen, totoo. Kasi talagang anti-cancer kapag pure air, kapag negative ion, kapag maganda yung paligid mo, kasi yung oxygen na nire-release ng mga puno, ng mga green trees natin, mga kaibigan, ay maganda po sa atin pong health, lalo na sa atin pong lungs, yung repair niyan. Lalo na yung atin pong may mga hika na mga problema. Marami na ngayon yung mga mayayaman ngayon. Ngayon nila na-realize na maganda palang tumira sa mga malalamig o high elevated area. At saka yung may Kasi yung purify ang air. hangin eh. Talagang Yes. Yung one may of the natural best air food talaga, Dok. Pag sinabi nila ang king ng prutas ay papaya, ang king naman ng kalusugan ay hangin. Amen. Totoo kasi pagkain natin yun. Yun ang pagkain ng blood natin. Kailangan ng oxygen sa atin pong mga manonood. Kaya ituloy-tuloy na natin mga kaibigan dahil marami pa din nag-comment sa atin yung mga past na mga live natin at binibigyan po natin ng pansin. Itong pong mga nag-message po sa atin na nagpapasalamat po sila. Maraming salamat po sa inyo pong mga komento dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. At tayo po ay magdalanginan mga kaibigan. Sabi po ni Jonisha Salakan, Amen. Happy Sabbath, Doc Tam and Nurse Gladdens. Thanks po for sharing this inspiring program. God bless po sa Health Ministry. Ayan, maraming salamat po and God bless din po sa inyo. Sabi naman ni Danilo Pedida, naku Dok, mukhang pasyente mo ito. Sabi niya, way back 1998, 33 years old po ako. Diagnosed with ischemia. At 3 years old pa lang po ang anak ko, yung daughter ko. Kaya uma-attend po kami ni Mrs. ng seminar sa Pasig with free shots of Live Green and Miracle Tea. Ayan, maraming salamat po sa inyo pong programa. Ayan, hello po si Brother Danilo Pedida. Sabi naman ni Inday Needs from YouTube, sabi niya, Happy Sabbath watching from Ireland. Please pray for us to change po ng lifestyle. Thank you so much. Maraming salamat po. Sabi naman ni Daisy Relioso from Bicol Region, hello po sa inyong family. I am really blessed. Hope this program will never end. Thank you. Nako Dok, talagang dibdiban talaga to. Wala namang bagay na walang end. Kaya nga, paano Pero ba to? yung siguro, ang dulo nito, yung end natin, second coming. Ayun, totoo din, di ba? Sana second coming sa atin po mga manonood. Yan po ang dalangin namin. Sabi naman ni Mauricia Rios, sabi niya, from YouTube din po, Good morning po sa inyong dalawa, watching from Saipan. Ako po ay hindi mahilig kumain ng bread dahil merong mix na refined sugar, yeast at ibang sangkap na hindi good sa ating pong health. Ang kinakain ko, sweet potato, Amen. kamote. Yung yam, naku Dok, namimiss ko na ang yam. Ito pa, but not always, at saka yung gabi at mahilig ako sa mga gulay at prutas. Basta natural, lahat po yan.
ay kinakain ko. 73 years old na po ako sa darating na September 22. Ayan, congratulations po. Advance happy birthday. I praise God. Kagenerasyon ko na pala yan. Kaya nga, Dok. Naku, magkakaano kayo, magkakabatch. Ayan, ito na. I praise God at pinalawig niya ang buhay ko. Thank you for your program and God be with us all. Ayan, maraming salamat tinapay po. dahil nabanggit niya. Siyempre, lahat naman tayo mahilig dyan eh. Lumaki tayo sa pandesal eh. Yes. May pandilito pa tayo. Totoo, Dok. At may pandilimon pa. May pandikoko pa. At meron pa tayong tinatawag na, ano tawag doon, yung matigas? Ano nga Putok. ito? Ayun, putok. Oo nga, Dok. Mainit. Masarap yun pag mainit na mainit, di ba? Ngayon, Yung bagong ang luto. point dito, akala natin ito ay maganda. Pero sa patuloy na pag-aaral, hindi pala maganda ang tinapay sa katawan. Mahirap tunawin. Totoo din, Dok, di ba? Kaya Ayan. doon sa mga health conscious, mas maganda yung kamote. Ayun, yung kamote. O Ayan, yung saging sweet na saba, potato. okay yan. Maganda sa saging na sa kamote, pag medyo yung naparami ng konti, inilalabas mo yung ano niya. Totoo din, Dok. Inuutot mo siya. Totoo, di Kaya ba? kung minsan sabi na, pag kumain ka ng kamote, umuutot ka eh. Oo, Okay parang- yun. May tawag dyan eh, healthy, ano yun eh. Ano, Dok? May tawag healthy, pero ba sa English? Yung fart, yes. Oh, fart, kasi oh. gas yun. Oo, totoo din, di ba? At saka ano, alam niyo po ba mga kaibigan? Mas mahirap yung umutot ka na ang kinain mo ay balot o itlog. Ay, mas, hindi ka aya-aya ang Ay, amoy nako. nun, Dok. Matindi ito. Matindi Ayan, ito. oo nga. Kaya po bawal yun sa mga bus Pero pag kamote mga kinain mo, kaibigan. okay yan. Oo nga Umutot naman. ka man, welcome. Yes, oo. At Kaya alam yung mga niyo po ba? vegetarian, pag umutot yan, wala lang eh. Oo, totoo din. Kaya lang pag minsan nahihiya din ako, Very Dok. proud pa ako eh. Oo nga. Ay, talaga ba, Dok? Eh kasi alam ko, Totoo wala din. namang byproduct eh. Oo, yung hindi naman masyadong mabaho yung... Kinakain mo yung natural, wala kang byproduct na amoy. Ayun, talaga nga naman. Yan sa atin po mga manonood. Kaya kung kayo po ay may Kaya katanungan... hindi yan kaya ng spray. Nasa sikmura yan. Yun, kailangan po talaga Kaya ay mabago. umasa ron sa puro mumog ng mga maling mumog. Yes, yung mga gargle Ang na mumugan nyo mouthwash yung natin. bituka. Ayun. Kasi sa bituka nagsisimula lahat yan eh. Totoo. Pag naipunan ka ng mga, siyempre may byproduct yan eh. Meron tayong tinatawag na old fecal material na nag-stick doon sa dingding ng bituka na sa katagalan pa nun, parang plumbing, kumakapal. Sa katagalan niya, nadadamay ang blood. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na hindi magandang hininga. Kaya para malinis po yung hininga, bumango yung hininga, kumain tayo ng tama. Yun. At the same time, maklenyos. Yes, at saka tandaan po natin, 10 days natuturuan po natin. Within that 10 days, nako, kayang-kaya nyo na pong lumaban sa karne, mga kaibigan. Kaya Saka ito pag pa, naka 20 days ka palang vegetarian, na-overcome mo na. At pag naka 60 days ka, ayaw mo nang kumain ng flesh food. totoo, Do, kasi Nawawala malansa pala na. yan sa taste Yes, chemistry. natuturuan natin yung taste buds natin. Ayan, sa Kaya atin po mga pinagmamalaki ko manonood. itong diet na ito eh. Kasi unang-una, sa rami ng mga na-encounter ko na, Doc Tam, alam mo ba na tama ka? Nag-vegetarian lang kami. Wala na kaming maintenance. Ang tanong, hindi ka ba masaya? Nakatulong ka? Siyempre, masaya ka dapat, Bakit Do. papahihirapin natin? Na pag hindi natin binigyan ng daan, kahit anong supplement ang inumin nyo man yan, at anong maintenance ang inumin natin araw-araw, hindi mawawala yung tinatawag na pinanggagalingan. Totoo. Kaya I'm always suggesting something that we must also realize that we have something to do, especially on how to build the right quality health. And I'm encouraging all of you, especially all our viewers, to realize that hindi natin po pwedeng makamit ang isang bagay kung wala tayong part. Kaya nasa Diyos ang awa, Nasa tao ang gawa. nasa tao ang gawa. Yes, thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, napakaganda po talagang pagnilay-nilayan at balik-balikan mga kaibigan na tayo po dapat ay sumunod sa 8 utos ng pangkalusugan dahil yan po ang orihinal na plano ng Panginoon upang hindi po tayo magkaroon ng karamdaman. Kaya ito pa, alam mo, Doc, meron tayong kaibigan, nag-message po ulit si Sister Mauricia Rios, ang sabi niya, Doc Tam and Sister Gladens, may prayer request po ako na sana palagi niyo pong banggitin at isama po sa inyong panalangin ang anak kong may sakit na merong hyperthyroidism na si Blessy. Ayan, pagpe-pray po natin siya, Sister Mauricia. At gayon din daw po ang kapatid niya na si Sister Angelina Lopez na merong shingles. 1 year and 7 months na po siya na may sakit na ganyan at sobrang sakit daw po. Yes, it is very painful po talaga yung shingles, mga kaibigan. Kasi alam niyo po, this is actually known as herpes zoster. Yung same na reason kung bakit yung virus na katulad dito sa shingles, ayun po yung katulad din sa chickenpox. Kaya talagang yung virus na ito kusa po siyang mawawala. Pero kailangan natin ng mga pain relievers. Pero alam niyo po maganda ang bayabas. Alam mo ba ang number 1 na
nakakatutulong sa herpes o yung mga Shingles, skin yes. problem. Fasting. Oo, di ba, Huwag Dok? munang kumain ng mga anything na animal material. Lalo na yung dairy products natin. Kahit ganon. anong gawin natin doon, hindi, nasa dugo yan. We are not talking about localized disease. We are talking about blood itself. So if we are not gonna consider that, especially the blood itself, then the tendency, it will go back and forth. And then mahirap yung dinadaan na lang natin sa tiis. Totoo, Dok. Mayroong subliminal effect yan sa brain. Pag tumagal na yan, hindi na po maganda, maging chronic po yan. Then later on, meron po tinatawag na matinding effect po yan. Yes. Pwedeng ikamatay. Totoo, Dok, di Kasi ba? dama yung puso eh. Lalo na hyperthyroidism or hypothyroidism. Ang unang-unang kasagutan sa hyperthyroidism, mag-vegetarian. Ayun. Sa Walang ating animal pong mga material. Ano yan? Nadadama yung thyroid. I remember, At Dok. nagkukulang sila sa mineral content. Yes. Yung tinatawag natin ng mga nakukuha sa dagat, katulad ng iodine, na marami namang makakain tayo ng matataas ang minerals. Totoo. Katulad ng saluyot, kelp, Yes. yung mga lato natin. Saka yung tinatawag na, kasi walang nutrients yung kanilang katawan eh. Kulang. Depleted eh. Paano magpuproduce ng thyroid yung katawan mo? Yung thyroid Eh wala gland naman natin. siyang material na nakukuha. Totoo. For example, itong, ano nga yung nakukuha sa bundok na dahon, may tawag dun eh. Yung kulay berde. Kulay verde. Sa malalamig ito eh, marami nito sa parteng lukban eh. Ginagawang salad, yung isa ginagawang gata. Pako? Pako! Ayun, naku talaga, ang taas nun, mga kaibigan. Pako is one of the best material. Alam nyo, kasi sa Kabikulan, Sa may marami thyroid. din yan. Yes. At garlic. Ayun, naku, maganda nga talaga yan, Dok. Masarap yung gataan, tapos Alam mo yung maanghang. garlic? Bakit, Dok? Pag nilagyan mo ng echinacea saka ng golden seal, Ayun, bakit? ininom ng mga may thyroid disorder, napakalaking tulong. Ayun. At mag-vegetarian. Amen. Di ba, Dok? Sa atin po mga At manonood. mag-take nitong mag-juice sila ng pako. Ayun. At saka yung, lalo na yung salad, Dok. Napakamura lang ng pako. Grabe yung iba. Kasi siyempre ang purpose ng kalang pangkalusugan to make it sure na matulungan natin sila na makawala dun sa Karamdaman nila. yung ganung uri ng problema sa buhay. Yes, totoo yan, Dok, no? Sa atin po mga manonood. Nagsisimula naman lahat ito sa, pwede nating idalangin sila, pero hindi po pwedeng idadalangin ka na taliwas naman yung ginagawa mo sangayon dun sa kailangan ng pangatawan ng tao. Kaya yung page 26 ng Counsels on Diet, kung may libro po kayo, tingnan nyo sa Google, basahin po ninyo, nandun yung gamot. Ayun, o di ba? Sa atin po mga manonood. Page 26 ng Counsels on Counsels. Diet and Deuteronomy 28. Ayun, Deuteronomy 28 at page 26 Ng Counsels on Diet and Food. Diet and Food sa atin po mga manonood. Alam mo, Dok, Buti gusto naalala lang- ko pa eh, Kaya nga, instant Dok, yan eh. Iba talaga kapag may B12 tayo, B6 na sa lahat ng B complex na atin pong mga vitamins. Alam niyo po mga kaibigan, nais lang din po namin na ibahagi po sa inyo na nakakatuwa pong isipin na may pangako sa atin ng Panginoon. And one of those promises, mga kaibigan, is meron siyang original diet na binigay sa atin. And that is yung grains, fruits, nuts, and vegetables po natin na talagang ever ready, talagang whole year Alam mo, round talaga. kumbaga sa papaliwanagan, very proud ako to tell you na nung binanggit ni Miss White na yung fruits, nuts, grains, and vegetables na binigay sa kanya 1800 contains all the food element that the body need. Binanggit yan sa page 92, hindi ba? Ng aklat na ito. Yes, Buti Counsels on naalala Diet ko. and Foods. Sinabi nito, page 92. Ulitin ko. Kasi gusto ko lang ipaliwanag kung paano napatunayan ng science na itong pagkakapaliwanag at pagkakakuha ng bisyo na may kinalaman tungkol dito. Pakibasa mo. Ayan, page 92. Okay, sa atin po mga manonood sa Counsels on Diet and Foods, babasahin po natin ang nakasulat po dito. In grains, fruits, vegetables, and nuts are to be found in all the food elements that we need. If we will come to the Lord in simplicity of mind, He will teach us how to prepare wholesome food free from the taint of flesh meat. Ibig sabihin, pag sumunod tayo, yun ang pinili nating pagkain, tuturuan tayo ng Panginoon paano siya ihanda. Kasi pag minsan, Dok, di ba, yung ibang mga nagve-vegetarian o yung ibang mga nagve-vegan, mga kaibigan, hirap na hirap po sila talaga na mag-prepare ng kanila pong pagkain. When in fact, napakasimple lang. Steamed, raw, kung may sinabawan man yan, basta wala pong mga, yung mga processed food or yung mga additives natin na mga nilalagay, di ba, Dok, na pampalasa sa ating pong mga manonood, mawawala yung tunay na lasa ng ating pong mga, yung ating pong mga gulay sa ating pong mga manonood. Sa natural healing kasi, one of the primary objectives
is to situate that will be handing the proper information in the area of what you call it natural way. And one of the best instructions that I've learned from the book, especially Counsels on Diet, na binanggit niya yung grains, fruits, nuts, and vegetables. Napag-aralan namin ito sa Science of Nutrition during that time when I was in the United States. Na napatunayan din na itong tinatawag na mga material na talagang match sa ating katawan, ay nandun sa apat na yun. Yun yung laman ng DNA. Totoo. Kaya pag ang laman ng dugo mo at laman ng DNA mo ay na-establish na yung apat na yun ang inilagay mo sa katawan mo, walang magkakasakit. Amen. Totoo, Dok. Walang karamdaman na mararamdaman. Tapos pag sinabayan mo pa yan ng exercise na binigay ng Panginoon kay Ellen G. White at sinabayan mo ng pagtulog ng maaga Yes. at may fresh air ka pa. Amen. Naku, talagang batang-bata na po kayo. Yes. What more? Sinong doktor ang kailangan mo? Wala. Kaya ito yung bahagi ng sabi ko sa sarili ko, ito yung libreng kaalaman na kung pagka minsan ay ating niyuyurakan. Ano ba ibig sabihin ng niyuyurakan? Isinasang tabi. Alam mo ng fresh air ay gamot. Kinakalimutan mo pa. Pero because of situation, hindi tayo makawala. Kaya lagi kong pinapaalala, diyan sa mga lugar na medyo mainit na, bakit hindi tayo magkaroon ng alternatibo? Yes, totoo. Kaya kahapon may pumunta rito na meron siyang tinatawag na lung problem, ay meron na raw siyang mask. Ang unang-unang libre na ipinayo ko ay fresh air. Amen. Di ba, Dok? Iba talaga kapag meron tayong clean air, pure air, kasi negative ion at maganda po yun sa atin pong lungs. Alam mo, Dok, ang dami talaga nating kailangang sagutin ng mga katanungan at ilan pa lamang po ito sa mga katanungan na atin pong binibigyang pansin nung mga nakalipas po natin na live episode sa atin pong mga manonood. Kaya ito, Dok, ituloy-tuloy natin, Dok, bago tayo talaga pumunta dun sa talagang topic natin kasi tungkol na naman ito sa ating pong kalusugan. Ang sabi ni Lorna Yuwab, sabi niya, "Good afternoon, Dok. Ano po ba ang pwedeng inumin sa may tinnitus or ear ringing or ringing of the ears? Salamat po." Ayan, Dok. Ito yung may Actually, ang naririnig, Dok. unang-unang iinumin mo ay tubig. Ayun, tubig nga naman. At hindi yung mga may Juice. kulay. Oo. Alam mo, maraming nilalagay ngayon sa mga inuming may kulay na kung tawag ni fluorinated. Talagang nilalagay nila ng fluorine. Ito yung kuminsan inahalo sa Colgate, di ba? Yes. So ang point, huwag kayong iinom nung tinatawag na ganung uri ng mga inumin dahil pagka ganung inumin ng ating iniinom, ang tendency, nagkukulang tayo ng talagang right amount ng tubig. Yung fluoride At the same time, yung mga chemical o mga foreign substance na yun ay na-absorb ng ating katawan, kaya nagkakaroon ng ganung uri ng mga nararamdaman. Ayun. At saka alam niyo po sa atin po mga manonood, ito lamang po, no, ang tawag dito, yung magsususog lang ako dun sa sagot ni Doc. In addition po dyan, kailangan natin ng mga relaxation technique. Kasi pag minsan, ang ginagawa nila, Doc, is ibababa nila yung jaw nila. Yung parang, kunyari, di ba yung iba lock jaw. Ang ginagawa nila is ang tawag dito, yung pinaka, ibubukan nila yung bibig nila para yung pinakatunog o kaya i-close nila to para at least yung pinakatumutunog, ma-relax. So, kailangan po pala ng relaxation technique sa atin po mga manonood. Another thing is kailangan may deep breathing. Yan po sa atin po mga manonood na kailangan meron tayong sound therapy. Lalo na, example sa atin po mga manonood kasi alam mo, Dok, nauso ngayon yung syempre, di ba, nakikinig ka, naka-earphone ka, naka-bluetooth ka, pero may radiation yun. Lalo na yung mga bluetooth natin na mga gadgets sa atin po mga manonood. Yes, talaga. At another thing, kapag yung tinatawag po natin na yung mas maganda kasi, Dok, example, di ba, pag minsan meron tayong mga tilaok ng manok na napapakinggan, that is the white noise. Ibig sabihin, maganda yun sa tenga natin. Yung chirping of the birds. Saka yung huni ng ibon. Ang tawag namin lawis-wis kawayan. Ayun, oo, totoo, Dok. Di ba yung parang sa kawayan, tama ba yun, Yung Dok? matunog ng ugoy ng mga punong kawayan. Yes, totoo, ng mga puno, Relaxing yung mga yan. dahon. Yes. Yun Saka yung dapat. huni ng mga ibon. Yun, ang ganda, di ba? Talagang tayo na talaga sa antipolo, sa ating At po mga paggising mo sa
mamagatik tilao. Ayun naman, Ibig kailangan sabihin, ng you are living in bumangon. the natural world. Amen. Ayan, kaya napakaganda po talagang experience ito mga kaibigan. At alam niyo po ba, Panalo talaga yun. yes, iwasan natin din yung stress. Alam niyo po kasi pag nasa probinsya tayo, talagang malayo tayo sa city lights, 'di ba Dok? Yung mga sobrang gabi kung matulog, sobrang busy na nakakalimutan na natin na ay gabing-gabi na pala. Naalala ko tuloy Dok, alam mo, dito sa New Zealand, Dok, lalo na kapag, syempre, kabundukan sila doon, yung isa kong pamangkin, grabe talaga, Dok, nung bumisita sila dito recently, nagulat ako kasi ang kwento talaga nila, habang nagda-drive daw silang mag-asawa doon sa kalagitnaan ng mga bundok, papunta sila ng city, may kukunin doon. Grabe Dok, inabot na sila ng hating gabi. Alam mo yung mata ng asawa niya nakaganon na daw mga kaibigan. So mulat na mulat kasi sobrang dilim na. At yun ang kailangan kasi makakatulog ka kasi nagpo-produce tayo ng melatonin, di ba Dok, kapag walang ilaw. So ibig sabihin nakakaantok talaga mga kaibigan tapos sobrang dilim ng paligid. Dapat pala, ganun pala yung ating kapaligiran. Dito naman Dok, di ba? Sobrang dilim na din Kaya agad. pag pinag-usapan natin itong tinatawag na tulog, ito yung number one talaga na importante sa katawan ng tao. Totoo, di ba Dok? Relaxation technique din yan para po kailangan ng atin pong may tinnitus or yung ringing of the ears sa atin pong mga manonood. Sana nakatulong kami Sister Lorna Yuwab sa inyo pong katanungan at gayon din naman, ang isa pang katanungan, sabi naman ito, ito naman Dok, ito, nais po namin sa inyong ibahagi sa atin pong mga manonood ang testimonies for the church. At ang sabi po dyan, my dear friends, instead of taking a course to baffle disease, you are petting it and yielding to its power. You should avoid the use of drugs and carefully observe the laws of health. And if you regard your life, you should eat plain food, prepared in the simplest manner, and take more physical exercise, and each member of the family needs the benefits of health reform. But drugging should be forever abandoned, for while it does not cure any malady, it enfeebles the system, making it more susceptible to disease. Ibig sabihin, kailangan natin maging temperate. Ibig sabihin, may temperance dapat pala tayo sa ating pong mga manonood. Alam mo, Dok, nakakatuwang isipin na ang Panginoon hindi siya nagsasawa talaga na magbigay sa atin ng mga reminders. Mga paalala. Yes, totoo, Ganun din Dok. naman tayo mga magulang. Kung minsan, ang mga anak natin parang nagsasawa na sila. Siyempre, paulit-ulit nating pinapalalahanan. Pero part yan ng pagmamahal eh. When you love someone, actually you will continue to remind. Para pakasiguro tayo na kahit paano magawa natin yung part natin. Ganon din ang Panginoon. Nire-remind tayo na ang kalusugan, ang sentro ng pinanggagalingan ng tunay na kaligayahan, kapayapaan, dahil walang tao na magkakaroon ng kaligayahan o maayos na pakiramdam kung mananakaw ng kaaway ang kayamanan ng kalusugan. And that's the reasons why God gave Healthful Living, Counsels on Health, Counsels on Diet, Ministry of Healing, Medical Ministry Book, The Book of Temperance, na lahat ng ito ay mayroong relasyon kung paano tayo makapamuhay at makalakad doon sa tuwid na daan, patungo doon sa tamang kalusugan na nagkakaloob sa atin ng katiwasayan at maayos na likas o yung tinatawag na character na ibig ng Panginoon nating mabuo bago siya dumating sa sanlibutan. Amen. Alam mo, Doc, saying that, no, ang ganda nung binabahagi mo kasi sa atin pong mga manonood, importante po talaga na malaman natin ano ba yung sagrado or sacred obligation natin. And of course, Counsels on Health reminds us again, sa page 42 ang sabi po dyan mga kaibigan, we are under sacred obligations to God so to govern our bodies and rule our appetites and passions that they will not lead us away from purity and holiness or take our minds from the work God requires us to do. Ibig sabihin pala, Dok, yung posisyon po natin bilang Sacred, isang tao. banal. Yes, totoo, Dok. Na obligasyon natin sa Panginoon, na ating pamahalaan, ating Totoo, katawan. Dok. At itong ating mga panlasang ito ay kailangan pala natin talagang bantayan. Yes, di ba, Dok? Para tayo magkaroon ng tinatawag na maayos na yung kalinisan at pagiging banal. Kasi May yun yung... kinalaman talaga ito sa isip Totoo. na inire-require ng Panginoon sa kanyang mga anak. Yes, kailangan talaga nating sumunod. Kailangan natin
sumunod sa Panginoon dahil alam niya kung anong makakabuti sa atin. Kasi siya yung gumawa sa atin, di ba, Dok? Ano yung makakasama sa atin? Kaya ito na, mga kaibigan, sisimulan na po natin, mga kaibigan, kasi ang napakabilis po ng oras natin, sisimulan muna natin, Dok, kung ano ba yung paraan para ma-maintain natin na dapat maganda ang daloy at maganda yung atin pong gut, ibig sabihin yung tiyan natin, Dok. Ano ba yung mga dapat nating gawin sa atin pong tiyan or sa atin pong katawan para mapanatili natin na healthy yung atin pong stomach? Yan sa atin pong mga manonood. Kailangan daw pala yung binanggit ni Dok, kumain tayo nun. Kasi ang pinakamahalaga kasi na maintindihan, kasi during that time in the era of natural medicine, one of the primary natural modalities in order to, what you call it, natural healing in the entire system, we must start from the gut. Oh yes, totoo, Dok, di ba? Kung anong Kasi pinasok everything natin. started in there. So if you are not gonna consider that, yung kung paano natin bigyan ng tuon yan, ang tendency, yun yung pinagmumulan ng lahat. Yun yung mother, ina, ng lahat ng problema Totoo. sa kalusugan. Totoo, Dok, di ba? Yun, doon talaga naiimbak lahat ng problema sa atin pong mga manonood. Kaya yung pagkain kasi, kaya nga ibinigay ka na, babalik na naman tayo. Yung enough fiber, pag sinabing fiber, nakukuha yan talaga yan sa gulay at sa fruits. At doon sa mga pinawa. Yes. Alam mo yung pinawa, yung bigas, maganda yung hindi yung puting-puti. Yung binayo na, yung talagang malinis na binayo, tinanggal lahat yung ipa. Kaya pag ikaw kumakain ng apat na yun, yung tiyan mo o yung pagdumi mo, normal. Hindi ka makakaranas ng labor, Nahirapan ka. yung nagle-labor ka. Ang hirap nun. Totoo, yung hirap ka na dumumi sa atin pong mga manonood. Kaya ito po sa atin pong mga manonood, kailangan pala itong binabanggit ni Doc, may lifestyle changes tayo at may dietary changes. Ibig sabihin, Alam mo, yung eat loss of health processed ulit. food, hindi ko marirekomenda yan. Totoo, Doc. Marami na rin ngayon yung nabibiling, kung tawagin nila organic, ng GMO, processed food pa rin. Yes, totoo. Hindi rin maganda kasi maaalat pa rin. Totoo, Doc. Mga kung ano-anong chichirya. But in reality, still in the category of processed food. Totoo din, Dok, di ba? Yan sa atin pong mga manonood. At saka, alam niyo po, kailangan daw pala balance yung diet natin. Kung kumain tayo ng fruits, kailangan kumain din tayo ng gulay, kumain din tayo dapat ng grains, yung whole grains, at kailangan may fiber din tayo. At huwag natin kalimutan yung atin pong tubig sa atin pong mga manonood. At gayon din naman po, alam niyo po ang stress. Dok, naranasan mo na ba yung na-stress ka, tapos nahirapan ka talagang dumumi? Kasi pag minsan nakaka-dehydrate yan eh. Pag na-stress ka kasi yung tubig ng katawan natutuyo eh. Totoo, Dok. Kasi nini-neutralize niya yung init ng katawan eh. Yes. So kaya hindi ko maipapayo na mag-entertain ng stress. Kasi killer yan. Totoo, Dok, di ba? Talagang acid kasi yan eh. Yung, alam ba yung pag-ansan tayo stress, pag chinik mo yung tubig ng katawan nila, may iba yung kulay eh. Totoo. Nawawala yung crystal niya. Yes. May study niyan sa Japan. Na pag na-entertain mo yung stress, yung tubig mo, siyempre ang katawan natin, di ba? Lahat yata ng parts ng katawan natin, ang laman tubig eh. Kaya pag mali yung nature ng tubig mo, dahil na-stress ka, lalasunin lahat ng organ mo. Grabe, no, Dok? Kaya sasabihin nila ang cancer ay sa pagkain lang, no? Kahit sabihin mong tamang kinakain mo, pero hindi mo ma-manage yung stress mo, papatayin ka nito. Totoo, di ba? So yan, kailangan natin i-manage yung stress natin, kailangan enough yung sleep natin, kailangan may exercise, mga kaibigan. Mayroon tinatawag na healthy stress. Pero pagka bad stress yung dumating sa buhay mo, yari tayo. Alam mo kung anong number one stress? Ano, Dok? Tanggapin natin. Yung wala kang pambayad ng kuryente. Oy, totoo yan, Tapos Dok. maraming kumakatok sa'yo. Magbayad ka na. Tapos yung misis walang pera. Oo. Tapos yung mister walang hanap buhay. Killer yan. Totoo, di ba? Ano Grabe. magagawa natin? Kaya maraming mga misis nagkakasakit. Yes. Kasi dapat sa mga misis, naghahanap din sila ng, kumbaga kung dalaga ka pa, umanap ka rin ng, hindi naman para spoil din ka. Yung something na kaya ka rin namang suportahan. Yes. Sa mga, kung tawagin natin yung mga normal. For example ngayon, in order for you, para makakuha ka ng tamang sustansya, kailangan mo ng decent income. Yes, may pambili ka dapat. Eh, paano ka makakabili ng prutas? Siyempre, kailangan mo ng saging, kailangan mo ng papaya, Totoo. kailangan mo ng pinya. Lalo na kung uso na itong lansolis natin, napakasarap niyan. Yes. Eh, paano mo maaabot yan kung maliit yung kita mo?
O kaya wala kang hanap buhay. Totoo yan, Dok, di ba? Ang hirap Wala kasi. akong magagawa. Ito yung major kasi na stress ng mundo eh. Yes. Kaya nga maraming mga tao na sinasacrifice lahat eh. Para lang maabot nila yung pangarap nila eh. Pero pag namali ka naman at na-over ka naman, na para bang sa kagustuhan mo na magkaroon ka ng financially yung kumbaga empire, eh papatayin ka rin sa stress niyan dahil hindi ganun kadaling isipin yung pera. Totoo, Dok, di ba? Mag-iisip ka na Buti kung na paano lang kung may pagkakasyahin. sariling tanim ka sa likod bahay, hindi ka nakatira sa siyudad. Kasi pag sa city ka nakatira, lalo sa Amerika, kaya ako umalis doon, talagang mataas ang standard doon eh. Kailangan i-cope up mo yan eh. Hindi katulad dito sa bansa natin, may farm ka, may konting gulayan ka. Buhay ka. Assuming na medyo mababang income mo, meron kang dudukutin sa iyong likod bahay. Totoo din, Dok, di ba? Kaya sa atin Pag-usapan pong kasi mga natin yung manonood. stress eh. Na cause ng problema eh. Yes, lalo na sa tiyan natin, sa atin po mga manonood. Kaya yung pagtulog, isa rin yan sa cause niyan. Totoo. Eh paano kung puro gadget ka? Yun. Eh ako, ang gadget ko ito, call and text lang to, pero akala mo Android. Tinanggal ko yung YouTube saka Google. Yes. Ito nasa lagi sa hawak atin. ko. Kasi pagka nag-Google ka, o kaya nag-YouTube ka, o nag-Facebook ka, ubos yung oras mo. Alam mo ba na pagka masyadong naging yung brain mo, yung utak mo, talagang cause din ng pagkasira ng pineal glands. Hindi makapag-produce ng enough melatonin. Grabe, di ba, Dok? Talagang yung pahinga natin talaga yung masisira kapag nasa social Eh, paano media kung tayo. wala ka pang exercise? Paano na? Yun nga, di ba, Dok, sa atin. Kasi ano po, stress Kaya ginagawa reliever nila, ang dahil stress ka, exercise. alam mo yung kaakibat yan, pag stress ka, maninigarilyo ka. Naku, O vape. ano ba yan? Naku, yun ang O kaya topic naman, natin kung for the past umiinom ka, few weeks. tatagay ka. Nakaka-dehydrate po yun kasi And then ihi tayo ng maya, ihi. sobrang dami ng kape, kahit sa ang sulok ng bansa. Iba't ibang klase pa yan. Iba-ibang kape. Kaya minsan, Oo nga. naglamay kami sa patay dahil namatay yung kapitbahay namin. Nagsiserve sila ng kape na kumukulo, umuusok pa. Oo. Sabi ko, no thanks. Oo. Totoo din, di ba, Dok? Napakahirap sa atin pong mga Napagkapihan. manonood. Oo nga. Ayan, sa atin pong mga manonood. Ito naman, Dok, kasi Ang pinag-uusapan tanong, natin. napahaba tayo. Kaya nga, Dok. Ano ba yung magandang kape? Meron bang good coffee? Oo nga. Siguro gusto ko- talakayan natin sa mga darating na ano Yes, kasi ayan. Abangan niyo po sa atin pong mga manonood. Naku, kung ang dami meron niyo namang pong magandang aabangan. kape, why not? Pero ang tanong, meron bang magandang kape? Yun nga. Ayan, aabangan niyo po yan, mga kaibigan, sa atin pong susunod na Kasi mga episodes. ina-inang kape. Yes. Nakaka-addict daw sa atin po. Yung iba, 3 glasses or 3 cups daw or 5 cups, pero okay pa sila. Naku, palpitation ang abot nito sa atin po mga manonood. Kaya alam niyo po, napakabilis po ng ating pong oras at napakabilis din po ng inyo pong mga komento ngayon. Kaya next episode po natin, mga kaibigan, ay pag-uusapan po natin muli ito kung paano natin iingatan at paano po natin po protektahan yung ating pong tiyan sa ating pong mga manonood. Kaya ito po, sa ating pong mga bagong kakapasok lamang po ng mga viewers natin at yung mga sumusubaybay po, alalahanin niyo po sa next episode po natin. Alamin nyo at magkomento po kayo kung ano po, kung sino po, kung ano po ang ating pong queen o yung reyna ng ating pong mga prutas at gayon din. Ano nga yun, Dok? Kung may maganda bang kape, di ba, sa ating pong mga manonood. At hanapin nyo na rin po kung sino or kung ano po ang prinsipe at prinsesa ng ating pong mga prutas. Yan, sa ating pong mga manonood. Kasi merong king eh. Yes, di ba dapat may asawa yun? Pero sino ba Dapat may nadeklara na ang papay king of the fruit? Oo nga naman, di ba? Kanino Dok? ba manakuha yan? Kaya nga, alamin po natin sa atin pong next na mga episode, sa atin pong mga manonood. Kaya alam niyo po, sa atin pong mga Kasi ang hina manonood. ng puno niya, konting mo lang, bole. Oo nga, di ba? Pero paano siya naging king? Kaya nga, di ba, Dok? Napakahirap talaga nito. Pero alam niyo po, mga kaibigan, we would like to share with you before we close sa atin po mga manonood na meron po tayong tinatawag na dysbiosis. And this dysbiosis is actually an imbalance in the gut microbiome. Ibig sabihin pala, mas mataas na yung harmful bacteria, yung bad bacteria sa tiyan natin kaysa doon sa good bacteria, which is yung dapat na acid na nagdadigest ng ating pong mga kinakain. So napakahirap nito, Dok. Kaya aabangan niyo po yan, mga kaibigan, sa ating pong next episode. Kaya dito po sa Kaalamang Pangkalusugan at ipamalitan niyo na po, mga kaibigan, na meron po kayong matatanggap ulit na counsels on diet and food sa mga makakasagot po ng ating pong mga katanungan dito lamang po sa Kaalamang Pangkalusugan. At ito po, bago po tayo magtapos, nais po namin ibahagi po sa inyo ang nakasulat po sa page 83 ng Counsels on Diet and Foods. Ang sabi po dyan, you need to carry out the health reform in your life, to deny yourself and eat and drink to the glory of God. Abstain from fleshly lusts, which war against the soul.
You need to practice temperance in all things. Here is a cross which you have shunned, to confine yourself to a simple diet which will preserve you in the best of condition of health, is a task to you. Had you lived up to the light which heaven has permitted to shine upon your pathway, much suffering might have been saved your family. Your own course of action has brought the sure result. While you continue in this course, God will not come into your family and especially bless you and work a miracle to save your family from suffering. A plain diet, free from spices and flesh meats and grease of all kinds, would prove a blessing to you and would save your wife a great amount of suffering, grief, and despondence. Sa atin pong mga manonood, tayo po'y mananalangin sa atin pong pagtatapos sa pangunguna po ni Doc Tam. Ama namin Diyos na nasa mga langit, puno po kami ng katuwaan dahil sa punong-puno ng liwanag at katotohanan sa area ng pangkalusugan na nagpapaalala sa amin na wala kayong minimiti, kundi maibalik ang kaayusan at maayos na pamumuhay at maibalik namin sa inyong kapurihan na maingatan namin at aming mabantayan ang aming mga kalusugang ito na ang tanging mitiin ng Panginoon ay maibalik ang kabanalan sa pamumuhay ng kaniyang mga anak. Panginoon, maraming salamat at pagpalain lahat kami, sampunang mga nakikinig. Patuloy niyong samahan at pagkalooban ng patuloy na kaalaman na magbibigay sa amin ng kasiguruhan na kami ay hindi madadaya ng kaaway na masira ang templo na inyong pinamamahayanan, na may ibalik namin sa inyo na may katuwaan at maluwalhati namin kayo, ang Diyos na nagbigay ng aming pangatawan. Pagpalain ng Hope Channel at patuloy nyo kaming samahan sa patuloy na programa na aming ibinibigay. Lagi kaming pagkalooban ng maayos sa pananalita at mga liwanag na manggagaling sa inyo, Panginoon, sa kaitaasan. Pagpatawad lahat sa amin ng aming mga kahinaan at mga pagkukulang, bendisyonan kami at lagi kaming palakasin at pagkalooban ng presensya ng Banal Espiritu na siyang mangunguna sa amin upang maipagpatuloy namin ang gawain ito na walang sino man ang makahadlang kundi maraming kaluluwa ang maabot at madala sa kalusugan at mailapit sa inyo dahil ang Panginoon ay muling babalik sa sanlibutan. Maraming salamat naman sa pagmamahal at ipagdinig sa aming mga kahilingan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po sa atin po mga manonood, maraming salamat po sa inyo pong pagtutok dito lamang po sa Hope Channel North Philippines at gayon din po sa North Luzon Philippine Union Mission at gayon din po sa atin pong GSA Channel 37 at Channel 45. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik, pagyakap sa kaalamang pangkalusugan. Nawa po sabay-sabay po tayo na sumunod sa 8 Laws of Health mga kaibigan at subaybayan niyo po kami muli alas 4 pa rin po ng hapon dito po sa Facebook page, YouTube channel at sa lahat po ng ating pong social media accounts dito lamang po sa Hope Channel North Philippines. Muli po ito po si Gladens Panuelos, kasama pa rin po ang naturopathic expert na si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.